Magandang gabi mga kamarites. Kumusta kayo? Ngayong gabi, isa na namang malalim at nakapangingilabot na kwento ang ibabahagi namin sa inyo. Ito ay isang pagtalakay sa mga pangyayaring magpapatunay na ang tunay na katatakutan ay hindi nagmumula sa mga halimaw kundi sa kasamaan ng tao. Pakinggan ninyo ng buong atensyon. Ang kwentong ito na umiikot sa isang nawawalang lalaki at isang tawag sa telepono na lumampas sa hangganan ng buhay at kamatayan. Si Miguel ay isang call center agent na nagtatrabaho tuwing graveyard shift. Sanay siyang gumising sa gabi at matulog sa umaga. Ang may-ari ng bahay na inuupahan niya ay si Nanay Marta na tinitingnan na siya bilang tunay na anak. Isang gabi, bago umalis si Miguel para magtrabaho, kinausap niya si Nanay Marta. Naay, iniwan ko po yung isa kong cellphone dito sa bahay. Kung may emergency po, tawagan niyo lang ako sa office phone ko ha. Iniwan ni Miguel ang kanyang personal na telepono sa bahay at nagtungo sa trabaho gamit ang kanyang office phone. Nagsimula ang misteryo nang hindi umuwi si Miguel pagkatapos ng kanyang shift. Isang araw, 2 araw, 3 araw, walang balita, walang text, at hindi siya nag-login sa office. Labis na nag-alala si Nanay Marta na hinahanap ang kanyang anak at agad na nagsumbong sa pulis. Isang gabi, habang nag-iisa si Nanay Marta sa bahay, biglang tumunog ang telepono ni Miguel, yung teleponong naiwan sa bahay. Nagtaka si Nanay Marta. Paano yan tatawag kung naiwan? Dahan-dahan kinuha ni Nanay Marta ang telepono. Ang caller ID? Sariling numero ni Miguel. Nanginginig si Nanay Marta. Sinagot niya ang tawag. Hello, Miguel? Ikaw ba yan? Tanong ni Nanay Marta. Sa kabilang linya walang boses. Tanging mahinang tunog lang ng parang may nagkukuyakoy at parang tunog ng lupa na hinahalo. Kasama ang mahinang pag-iyak, nagdasal si Nanay Marta. Muli siyang nagtanong, Ma'am Miguel, nasaan ka? Anak, sumagot ka. Pero ang narinig niya lang ay isang malalim na buntong hininga at isang boses na parang nanggagaling sa ilalim, malayo, na bumulong. Nay, malamig. Mula noon gabi-gabi, tuwing 3:00 ng madaling araw, tumatawag ang telepono ni Miguel. Palagi ang numero niya ang caller ID. At palagi ang naririnig ni Nanay Marta ay ang tunog ng lupa. Mahinang iyak at ang boses na laging bumubulong. Malamig, Nay. Dahil sa matinding takot at pag-aalala, nagpakonsulta si Nanay Marta sa isang albularyo. Inay, sabi ng albularyo, ang anak mo may gustong ipahiwatik. Ang lamig na yan baka nasa ilalim siya. Sundin mo ang boses. Isang gabi, sa kalagitnaan ng tawag, binuksan ni Nanay Marta ang speaker ng telepono. Puno ng luha, sumigaw siya. Miguel, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Sabihin mo. Biglang huminto ang tunog ng lupa. Parang may naglalakad. At ang boses naging mas malapit, parang nasa loob na ng bahay. Okay, Nay. Okay. Ang tunog sa telepono ay naging parang tunog ng pala na humahampas sa matigas na bato. Kinabahan si Nanay Marta at isinara ang tawag. Nagdesisyon siyang tawagan ng pulis at magpahatid sa huling lugar na pinuntahan ni Miguel, ang kaniyang opisina. Pagdating nila sa kumpanya, walang kakaiba sa loob. Pero habang naghahanap sila sa likod ng gusali, biglang tumunog ang telepono ni Miguel na nasa bulsa ni Nanay Marta. Sinagot niya ito at sumigaw siya sa takot. Ang boses ni Miguel ay malapit na, parang nasa tabi niya. Sa ilalim, sa tabi ng likod ng gusali, may isang bagong hukay na lupa. Hinukay ng pulis ang lugar na itinuro ng telepono. At doon nila nakita isang malaking karton. Ito ay isang kahon ng imbakan ng office supplies na malaki. Sa loob ng kahon
nakita nila si Miguel. Nakahiga, nakasuot ng pang-opisina, ngunit sa kamay niya, hawak pa rin niya ang office phone. At nakalagay ito sa speaker mode. Nagulantang ang lahat. Paano siya nailibing? At paanong nakatawag siya mula sa ilalim ng lupa? Gamit ang office phone. Sinuri ng forensics ang katawan. Ang sanhi ng kamatayan? Cardiac arrest ilang araw na ang nakalipas. Namatay siya habang nasa office. Pero ang nakakagulat na pangyayari, nung sinuri ng pulis ang office phone na hawak ni Miguel, nakita nila ang call log. Ang huling tawag na ginawa ni Miguel bago siya atakihin sa puso ay isang outbound call. Tinawagan niya ang sarili niyang home phone, ang naiwan niya kay Nanay Marta. Para mag-iwan ng mensahe, ang huling mensahe niya kung sakaling may mangyari sa kanya. Ngunit dahil namatay siya at naputol ang linya habang nasa speaker mode ang telepono, nalup ang ghost ng tawag. Ang tumatawag pala ay ang naiwang recording ng huling hininga at mga huling salita ni Miguel. Ngunit may mas malalim pang katotohanan. Ang lupa ay sariwa. Sabi ng mga kasamahan ni Miguel, may katrabaho silang si Dennis na matagal nang inggit sa posisyon niya. Kinagabihan bago siya inatake, ang kausap niya ay si Dennis. Nakita raw silang dalawa ni Miguel na nagtatalo. Sa tindi ng galit at stress mula sa pagtatalo nila, inatake si Miguel sa puso at doon na siya namatay sa loob ng opisina. Nang makita ni Dennis na patay na si Miguel, nagulantang siya sa takot na masangkot sa pagkamatay ni Miguel. Dahil sila ay nagtatalo at siya ang huling kausap nito. Nagdesisyon si Dennis na itago ang bangkay para hindi mapunta sa kanya ang sisi at hindi makita na sa opisina namatay si Miguel. Binuhat niya ang katawan at inilibing sa likod ng gusali ng mag-isa gamit ang kahon ng office supplies bilang kabaong. Ang tunog ng lupa at paghukay na naririnig ni Nanay Marta ay hindi tunog ng multo. Ito ay ang paghukay at paglibing na ginawa ni Dennis. Dahil sa CCTV footage mula sa opisina na nagpapakita kay Dennis na buhat-buhat ang katawan ni Miguel at inilagay sa kahon. Saka ito inalis patungo sa likod ng gusali. Napatunayan ng mga pulis na siya ang naglibing kay Miguel. Dahil dito agad na inaresto si Dennis. Di na ginamit ni Nanay Marta ang cellphone ni Miguel. Ngunit gabi-gabi, tuwing 3:00, kahit walang SIM card at walang baterya, sumisindi raw ang ilaw ng telepono ni Miguel at naririnig pa rin ang malalim na buntong hininga na nanggagaling doon. Mga minamahal naming taga-subaybay, naway nag-iwan ng malalim na aral ang kwentong ito ni Miguel. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang mga multo, kundi ang inggit at kasakiman ng kapwa-tao. Mag-ingat sa mga nakatagong intensyon ng mga nakapaligid sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga kwento ni Aling Marites at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood.